mga kaludi, welcome back po dito po sa channel natin. Ako po si Buddy Proy at ito po ang gagawin natin ngayon. Mag-i-install na naman po tayo. Ang i-install po natin ay yung tinatawag nating thermal overload relay. So gusto kong ipakita sa inyo. Ito po yung sinasabi nilang overload relay na kadalasan ginagamit doon sa contactor. So, saan ba ginagamit ang thermal overload relay? Ito po bilang isang protection po ito sa mga motor control, madalas ginagamit doon sa planta, sa mga industrial. Kasi napoprotektahan po ng maayos pag gumamit ka ng thermal overload relay. Kasi na-a-adjust po ang protection dito sa overload. In case po na may overloading sa load at saka short circuit na mangyari doon sa winding sa motor. Kaya ito po ang topic natin ngayon, kung paano gamitin ang thermal overload relay sa contactor. So ito po ay yung sinasabi nating thermal overload relay na kadalasan ginagamit po sa mga contactor. Ang isang overload relay ay napakahalaga po sa pagproteksyon doon sa mga motor. Kasi na-adjust po kasi ang mga overload dito. Kung mapapansin nyo, may adjuster po dito para sa overload. Dito kung makikita nyo. So ang ginamit po natin dito is 2.5 to 4 ampere po. So may nameplate po siya dito, makikita 2.5 to 4 ampere. So ito po ang ginamit ko na binili ko na klase na overload relay kasi gusto kong ipakita rin sa inyo paano ba mag-overload at mag-protect kapag nag-excess po sa ganitong ampere na setting. Kasi nasi-setting po kasi dito. So tingnan nyo, 2.5, 4 ampere, saka may voltage yung 690 pataas. So 3-piece po ito. So dito naman sa baba, makikita mo dito, ito po yung line 1, line 2, line 3. Dahil 3-piece po. Saka dito sa kabila, kung makikita mo dito yung tatlong lead dito, konektado po ito dito. So, dito sa line 1, line 2, line 3, doon mo ikakabit sa contactor. So, para makita po natin yung terminal dito sa line 1, line 2, line 3, kung totoo bang magkadugtong ba dito ang line 1 to line 1, tapos dito line 2, then line 2 dito sa kabila, tapos dito line 3, at line 3 ba dito. So, gagamit po tayo ng tester. Ito po, tester natin. So, set natin sa times 10 lang. Tapos, subukan natin dito. Tapos, dito. Oh. Yan, kung makikita mo yung tester, konektado dyan. So, wala dyang short dyan sa kabila, hindi konektado. So, ganun din sa line 2 dito. Line 2. Tapos, dito. So, i-set natin ngayon. Ayan. Dito, asaka gumalaw ba siya? O yan, gumalaw sa line 2. Tapos yung line 3 dito. Line 3, nakatapak dito sa line 3. Ayan, gumalaw yung test natin. So, yan, line 3. Tapos, ang isang overload relay ay mayroon po siyang normally open, sa kabila may normally close. Ang ibig pong sabihin dito, may kanya-kanya po silang auxiliary. May normally close at saka normally open. May stop rin siya dito kung gusto mong i-stop yung load. Kung gusto mong i-stop, ma-stop mo siya dito. Tapos itong isang orange dito, yung reset pag nag-overload po. So, magbabago po ang connection dito sa normally close. Tingnan mo may NC. Magbabago po ang connection sa normally close at saka sa normally open. So, i-testing muna natin kung normally close at dito normally open. So, tester natin. Yan. So, dito tayo sa normally close. Dito sa normally close. Dito. So, dito at saka dito. So, gumalaw yung tester. Yan yung tester. So, tingnan nyo kung gagalaw ba dito sa normally close. Dito tayo sa normally close. So, nag-feedback yung tester natin. Dito sa kabila, normally
open. Dito, normally open. So, magbabago po pag may nangyaring overload na mangyari. Subukan natin, may testing, patitesting po dito kung sakaling pag nag-overload po o nag-trip itong overload relay natin, ano bang mangyayari dito sa normally closed at saka sa normally open. So, ang gagawin natin, may test dito. So, pindutin natin dito. Yan. So, ibig sabihin dito, nag-trip na to dahil may testing tayo. So, ano bang mangyayari pag nag-trip? So, itestin natin muli ang normally closed dito at saka dito. So, hindi siya gumana. Testin natin muli. So, yan. So, napindot na natin yung reset. Subukan natin. So, normally close tayo dito. Normally close. So, kung mapapansin nyo, hindi na po nag-close, normally close. Kasi, nag-trip na po dito dahil nag-test tayo sa trip. So, hindi na po normally close. Magiging normally open po siya. Tapos itong normally open, magiging normally close. Ayan, tingnan nyo yung tester. Gumalaw yung tester. Nag-normally close na ang normally open. Kasi nag-testing tayo sa trip dito. Para bumalik po siya sa trip na indicator, i-reset po dito. Hindi po ito. Iba ito sa shut off na ito kung gusto mo i-shut off doon sa load. Ito para sa reset talaga. So, i-reset natin. Pindutin mo lang. Yan, so makita naman dito yung indicator doon na orange po siya dito. So ibalik natin, i-trip natin, tingnan nyo dito po, mag-orange po siya basta mag-tripping po indicator niya. So i-trip natin. So makikita dyan, medyo nag-orange pong kulay dito. So i-reset natin. So ano bang mangyari pag nag-reset? So tester tayo, i-close muna natin yan. So, pag nag-reset, muling babalik po ang normally close. So, tingnan nyo yung tester natin dyan. Nag-normally close po siya. Then, sa kabila, magbabalik po ang normally open. Yan. So, ngayon po, ang gagawin natin, ipakita ko po sa inyo kung paano ba ikakabit sa contactor ang overload relay. Ang brand po natin ay SDA. So, kapareha po sila. SDA rin ang brand sa contactor natin. So, tapos, ang gagawin natin, yung line 1, line 2, line 3 dito, doon mo ito ikakabit. Diyan mo isaksak. Tapos, ang pagsaksak dito, may lock po isa dito. Ito, tingnan nyo ito. Ang purpose nito, kung mabigatan po kasi sa wire, so may kaya niyang kung in case to dagdagan, mag-tapping sa motor na malaki ang wire kasi yun ang protection dito sa contactor dito para hindi siya mabigatan. So maglalak po siya dito. So ang gagawin natin, tingnan nyo buong lock dito at saka dito sa baba sa contactor. So unahin nyo dito tapos isaksak nyo dyan sa baba. So para makita po, tanggalin natin itong cover. So tanggalin natin cover. Yan. Para makita po ng maayos. Tapos, yung line 1, line 2, line 3 dito. Line 1, line 2, line 3. Diyan mo isasaksak itong line 1, line 2, line 3. So, dito mo idaan. Tapos, tingnan mo dito yung lock. So, ganyan. Tapos, ikabit mo dito sa baba. So, ganyan. Then, i-screw mo. So, screw natin dito. So, ito na po ngayon ang mangyayari. So, natap na natin ang thermal overload relay natin sa contactor. So, kung makikita mo, ganyan po ang posisyon niya. So, ang gagawin po natin ngayon, i-install po natin, ipakita po natin. Saka gusto ko rin ipakita sa inyo na paano ba mag-trip pag malaki ang load. Kaya ito po ang ginamit ko na load na maliit para ma-demo natin kung paano siya mag-react pag nag-overload siya dito sa setting natin. Saka may pakita pa rin ako sa inyo, may nalimutan ako.
So ito po, may papakita rin ako sa inyo. Ito po, maglalagay po tayo ng light indicator. Kasi maraming pong nag-suggest doon sa comment na, Sir, by the way, maglagay po kayo ng indicator. So ito po ang indicator natin, LED pilot light pa rin. Tapos nakamark po siya dito, 220 volts. Yan, makikita, 220 volts. Tapos dito mo siya i-connect, dito mo idaan, at saka dito. So dito mo i-screw. So ito ring isa, gagamitin rin natin itong bilang indicator natin sa overload relay. Kapag nag-overload po ang contact relay natin, ang thermal overload relay, mag-i-indicate po ito. Gagamitin po natin bilang doon sa normally open. Pag nag-trip po ito, iilaw ito. Yun ang ibig sabihin na nagtitrip po ang thermal overload natin. So, ito namang green, yun ang indicator na nag-energize yung contactor natin. So, ang gagawin po natin ngayon, i-install po natin yung sinasabi natin para makita po natin paano mag-react ang overload relay sa contactor. Ito po ang diagram natin. So, kung makikita mo, ito po yung top, tapos start. Tapos yung auxiliary normally open natin, dito natin makikita yan sa contactor natin. Kung makikita mo, may NO dyan, normally open. At saka dito sa baba, doon nakatap doon sa auxiliary sa start. Tapos yung aim natin na E1, at saka ito sa contactor. Saka yung P natin, pilot light, may indicator tayo, ito po yung green na pilot light. Nakatap sa E1 at ito, dito sa taas, E1, ito. Tapos yung pilot light natin sa overload. Pag nag-overload po ang isang contact relay natin, mag-iilaw po ang ilaw na color. So naglagay po tayo dito, natin nilagay. Ito ang PO, pilot overload. So nakatap siya sa stop dito, tapos may overload. Sa overload relay na NO, normally open, ito po yung sinasabi natin na normally open sa overload. Tapos yung overload naman sa normally closed, dito nakatap sa holding contactor natin sa M, magnetic contactor. Ito po yung normally closed. Doon makikita mo normally closed dito. Saka dito naman yung normally open sa baba para sa indicator natin. So ang gagawin natin ngayon, mag-install po tayo. So balik po tayo dito sa stop, ito yung stop. Dito tayo magwa-wiring sa umpisa, sa stop. So, stop natin, makikita po dito yung terminal, dalawang terminal dito. So, yan, makikita dito, terminal at saka terminal dito. So, itapping natin to. So, umpisa tayo sa stop, dito po sa stop, patungo sa line 1. Dito naman yung line 1 at line 2. So, pwede natin dito tayo mag-start sa line 1. So, yan, line 1. Line 1, patungo sa stop. So, stop dito. Yan. Tapos, sa stop dito, itong kabila, nakatap naman sa start. So, naka-series naman, makikita natin. So, dito sa isang terminal, patungo sa stop. So, ito yung wire natin. Itong isang wire. So, tapos yung stop nakakonect sa start. So, dito makikita yung terminal isa dito. So, dito natin tap sa start. So, yan. Tapos, yung isang wire dito sa start natin, patungo doon sa E1. So, isang linya dito, patungo doon sa E1 dito. So, E1, ito yung wire. So, yan, makikita po dito, nakatap sa E1. So, E1 tayo ito. E1, dito yung E1. So, ganyan para makita. So, ito, E1 dito tayo tatap. So, para makita po natin ng maayos, pwede natin tanggalin yung takip dito. So, tanggalin natin para makita, yan. Para makita natin sa tapping. So, E1 dito. So, yan. Tapping natin ang E1.
sa E1. Tapos, yung ito sa kabila, ito nakatap sa overload normally close. So, dito sa normally close sa overload nakatap. So, ito tayo, ito, dito, ito. Ito, dito, ito. Tapos, nakatap sa normally close. Kung makipapansin nyo, diyan, normally close dito. So, diyan natin ilagay. Tapos, dito mo itap sa normally close dito. So, kahit saan dalawa kayo maglagay. So, dito natin ilagay. Yan. So, i-resolve natin yung wire. Tapos, yung isang wire dito sa normally close, pupunta po sa line 2. So, nandito po yung line 2 natin. So, yung isang wire dito, tatakbo doon sa line 2 natin dito. So, maglagay tayo. So, yan. Pinadaan po natin ang supply natin sa yung magnetic contactor natin. Pinadaan natin sa overload natin. Ito yung magproprotect sa atin ngayon. So, overload, dumaan sa line 2. So, ito yung normally close. So, yung isang wire doon sa M8, dadaan po yung isa. Tapos yung isang wire dito sa normally close, tatakbo doon sa line 2 natin. So, tapping tayo dito sa line 2 natin. So, ito line 2, patungo dito sa line 2. So, para malinis po sa tingnan. So, yan. Dito sa line 2 natin. So, natap na natin. So, clearing natin para malinis tingnan. Ganyan. So, dito tayo sa pilot light natin. So, ang pilot light nakatap lang sa E1. Tingnan yung wire dito sa pilot green. Nakatap sa E1. Tapos yung isang niya nakatap sa E2. So, ito po yung pilot light natin. So, nilagyan ko na ng wire. So, yan. So, ito yung linya sa pilot light natin. Nakatap lang siya sa E1 at saka ito. So, itap natin doon. So, kahit magbaliktad po ang ilaw dito. So, ganyan. So, itap natin sa E1 ito, ang pilot light natin. So, balik tayo dito sa E1. So, natap na natin. So, setting na natin yung wire natin. Tapos, yung isang wire nakatap sa ito. So, dito sa ito. Ito tayo, ito, dito. So, natapping na natin sa ito. So, para malinis naman tingnan. So, ngayon dito po tayo sa pilot light natin sa overload indicator. So, dalawang wire rin ito, dalawang wire yan. Tapos, nakatap sa stop. So, makikita po natin dito yung stop natin. So, ito yung stop. Nakatap dito sa pangalawa na tapping natin. So, nakikita naman. So, itong wire nakatap dito sa stop. So, ito yung stop red. Yung tapping natin. So, tapos nakatap sa, tapos yung isang wire natin, nakatap doon sa overload sa normally open. So dalawa yun, overload natin sa normally open ito. So dito mo ilalagay. So yan. So, dito mo ilagay. So kahit magbaliktad po pagkalagay dyan. So natap na natin. So yung isang wire dito sa normally open, nakatap sa line 2. So, yung line 2 natin dito, line 2, so dito lang natin i-jumper yun. Dahil yung overload sa normally open, nakatap naman doon sa line 2. So, ang line 2 natin, ito naman yung line 2 natin. So, mag-jumper tayo dito sa wire. Sa normally open, dito sa isang wire, yan, isang wire, pumasok sa line 2. So, ito naman yung line 2, jumper na lang natin dito. So, yan po. Tapos na po tayo sa line 2 natin, tapping. So, yung auxiliary dito natin, nakalimutan din ilagay. So, ilagay natin.
So yung auxiliary, pwede na natin yung E1 nakatap doon sa auxiliary. So dito natin nilagay doon sa E1. Dito na lang natin dahil makita naman dito yung auxiliary. Nakatap sa E1 yung auxiliary. So yung E1 dito nakatap doon sa normally open sa auxiliary. So dito tayo sa E1 patungo sa auxiliary. So E1 na naman tayo. Dito E1. Tapos sa auxiliary. Dito auxiliary. Tapos yung isang auxiliary dito, doon sa kabila. So dito sa kabila, dito natin ilagay. Yung start sa auxiliary, isang wire patungo dito sa isang auxiliary. Yan, tapos na po tayo. So nalagay na po natin yung auxiliary natin. So, mag-testing na po tayo. So, i-on natin yung breaker natin. So, testing tayo. Pag testing natin dito, i-ilaw yung indicator natin sa magnetic contactor. So, yan. Nag-start na po siya, tapos i-switch off natin. Yan. So, isa pa. Tingnan natin yung indicator, saka dito mag-contact. Tapos, i-shut off natin. So, ito, may gagawin po tayo. Gusto natin subuksan natin to. So, switch button natin, start. Ngayon, i-testing natin dito po kung magti-trip po ito. Sabihin natin, nag-trip po ito. So, tingnan natin mag-trigger ba ang indicator light natin, saka mag-off itong indicator green. So, gusto ko i-testing yung trip natin. So, ano ba mangyayari ngayon? So, testing natin itong trip. So, yan po ang mangyayari. Umilaw yung lead natin na yellow color. Dahil, ibig sabihin yan, nagtitrip po ang overload relay natin. So, kahit ano pang mangyayari dito na i-switch on mo, yan. Hindi na po mag-energize dahil naka-open na po doon ang linya. So, ang gagawin po ng ganito, i-reset mo po ang overload dito sa itong orange sa color na to para muli po siyang ma-restart at makadaan po yung normally close. So, i-restart natin. Yan. So, na-off na po yung indicator natin. So, pwede na tayo muling mag-start. So, start muli. Yan. So, shut off. Off. Ngayon po, ang gagawin natin, gusto kong patunayan po kung paano ba nagre-react po ang isang overload relay. So, ang gagawin po natin ngayon, so, ang maximum po dito nakalagay is 4 ampere. Tapos, ang minimum na nakarate dito is 2.5. So, ito po ang maganda sa mga overload na thermal overload relay kasi may setting adjustment kasi. Tingnan mo dito, may 2.5, tapos by 3.5, times, then ang last niya dito is 4 ampere. So, pinakamababa lang ang setting ko. Dahil ang gusto kong gawin po dito, maglalagay po tayo ng malaking bulb dito. Yung mataas na load. So, ipakita ko po sa inyo yung bulb na sinasabi kong malaking load. So, ito ko ipakita. Ito po, 500 watts na bulb gusto kong gamitin. Para, tingnan natin kung o-overload ba ito? Dahil malaki na po ang iloload natin. Saka dalawang klaseng bulb po ang ilalagay natin. Yung isa, 250 watts. So, kung makikita niyo po dito, so i-adjust ko ang camera dyan. So, makikita niyo po dyan, lalagyan po natin ng bulb. So, maglalagay ako ng bulb dito. Dyan ko ilalagay. Pero bago po natin lagyan ito ng bulb, mag-wiring muna tayo doon. Doon sa, so balik natin. So, mag-wiring muna po tayo sa supply natin sa contactor. Dahil wala po itong line 1, line 2. So, wala naman kasi tayong motor kasi. Kaya, ang ginagamit lang natin sa load probe na mag-overload dito, yung bulb lang muna. So, pero standard po talaga itong line 1, line 2, line 3. So, single piece tayo, line 1, line 2. So, ang gagawin po natin, laglagyan po natin ng linya po ang contactor para So, dito tayo maglalagay. So, dito, tapos dito. So, lagay natin. So, tanggalin na lang natin para makita ng maayos ito.
So, line 1 tayo. Line 1. Dito natin nilagay. Line 1. Tapos, idaan natin yung wire dito para malinis tingnan. Dito natin idaan. Yan. Tapos, dito. So, yan. So, may line 1 na tayo. So, yan. Line 1. Tapos, line 2. So, ito yung line 2 natin. So, dito natin nilaan ang line 2. Yan yung line 2 natin. Tapos, dito sa baba. So, po tayo sa line 1, line 2. So, ngayon po, dito natin ilalagay yung supply doon sa ilalim. Yung sinasabi natin dito. So, ito po yun. So, video clearing tayo dito. So, ito po yung supply doon sa valve. Ito yung linya. So, dito na natin idadaan po yun sa overload relay. So, ngayon po, natapping na natin. So, dito natin isita para makita yung valve. Gusto kong makita yung valve dito natin ilagay. So, ito munang maliit na valve ang gusto kong itesting muna natin. So, dito maliit na valve. So, yung camera, i-post down muna natin yung camera. Ayan. So, on natin yung breaker natin dito. So, i-on muna natin itong breaker. So, on natin. Tapos, post button tayo para ilaw yun. Yun ang magiging testing natin, yung valve dito. So, post button natin. So, nag-ilaw doon, makikita mo. So, yan. Tapos, ang gagawin po natin ngayon, gagamit po tayo ng climameter. So, para makita po natin yung load. Kung magkano lang ang load. So, ito po yung climameter natin. So, isetting po natin sa 200 lang. So, ang gagawin natin, kukunan natin ang load. So, ibaba muna natin yung camera. So, kung makikita mo yung natin. So, hindi makita. So, adjust na lang natin yung camera dito. Atras na lang. So, adjust natin yan. Ito. So, maliit lang kasi ito. 3 watts. Yung isa, umpisa natin gamitin yung 250. So, shut off muna natin. Yan, on natin muli. So, ang gagawin natin, papalitan po natin ng malaking bulb para, ang gusto kong mangyari ngayon, ipatrip natin po ito kung gaano ba sa effective kung nag-exist po. Ang setting po natin dito, nasa 2.5 lang po ang setting natin dito. So, ang gagawin ko, malaking watts ang gagamitin ko dito para mag-trip po ito. Subukan natin para makita po natin maano siya mag-trip. So, shut off po na tayo. Papalitan po natin ang bulb. Ito. Palitan po natin ang malaking bulb. Ito yung bulb natin ipapalit. Tapos yung isa, gusto ko ipakita ng camera dyan. Yung malaking bulb, ito po, yung malaking bulb natin na mercury. So, 500 watts. Dito natin ilagay. Ang gagawin po natin dito, tatakpan po natin to ng karton kasi malakas po ang ilaw sa mainit. So may karton dito, gusto kong takpan dahil masilaw sa mata po. So masakit sa mata, so lalagyan natin ng takip. So ang gagawin natin, titingnan po natin magtitrip ba to dahil malaki po ang load na ilaw ang gagamitin natin. So ito rin yung isa. So yan. Ngayon ang gagawin natin, mag-climameter po tayo dito para makita natin yung load, yung max load dito. So, adjust natin yung camera. Yan. So, switch on natin. So, makita na itong amperahe. Kung anong mangyari po, mag-trigger ba to? 2.5 ang amperahe na setting natin sa pinakamababa para makita natin mag-trigger ba sa taas na load dito. So, start natin. So, umilaw po siya. So, tignan natin yung load. So, makikita po nyo po ang load, aabot po sa 4.2. So, 4.2, makita ba? 4.2. So, tingnan po natin ngayon kung magti-trigger ba ang overload natin relay sa 2.5 lang na setting. Tapos, 4.3. Makikita po dito ang amperahe. 4.3 po. So, yan, nagti-trigger po. Nag-trip na po yung nag-indicator na po siya. So, ibig sabihin,
kahit i-push button mo ito, wala na dahil nag-trip po doon ang overload relay natin. So, ang mangyayari ngayon dito, i-push start mo ito, tingnan nyo, kahit i-push start mo, hindi po siya nag-shut off yung indicator dahil medyo mainit pa yung thermal load natin doon sa lalim. So, mag-wait po tayo. So, nakita ko po ito, mga 1 minute. So, tapos na-set naman natin, tapos button na natin to, mag-reset na yan sa sarili niya. Then, na-push button naman natin. So, mag-reset, mag-stop to ito, at pwede na natin i-start. Ito, naka-yellow button. So, kahit i-start mo ito, wala, dahil naka-trip po ito. So, mangyari dito, medyo mainit pa yung thermal relay dito. So, mag-wait po tayo ng 1 minute doon. Napansin ko lang ito, masubukan. So, 1 minute, babalik po siya, patatanggal yung trip, tapos uli kang mag-start muli. So, napapansin nyo dyan, nag-stop ng ilaw ng indicator sa overload natin. So, ibig sabihin nito, pwede na natin muling i-start dahil nagbalik po siya dito. So, subukan natin mag-start muli. So, umilaw po siya. So, nakalimutan man yung sabihin, itong red, ito nga button, pwede mo mag-stop. Kung gusto mong i-stop, subukan natin. So, itong red, pang-stop po ito in case kung gusto mong i-stop itong red. Tapos yung isang sa kabila dito, sa reset po ito. So, isa pa. O natin. So, kung gusto mong i-stop, pwede mag-stop dito sa yung red button. Yan. Yan po ang ating bagong project ngayon sa thermal overload relay. Ito, nasanayan na natin. Mag-shoutout po tayo ngayon. So, umpisahan po natin mag-shoutout. So, shoutout natin si Sir Rooney Udon. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Rooney. Saka shoutout din natin si Miguel Mainit from Qatar. OFW ni. Sir, magandang araw dyan sa Qatar. Sir Miguel. Saka shoutout din natin si Sir Jeric Muhal, taga Tagurong, Sultan Kudarat. Ay, layo. Ako Bisaya ka po ni. May adlaw ni mo din na, Sir Jeric Muhal. Saka shoutout din natin si Sir Ron Gara from Bulacan, Sursugun. Magandang araw dyan sa iyo, Sir, sa Bulacan, Sursugun, Sir Ron. Saka shoutout din natin si Jason Daigon from Sarangani Province. Oy, may adlaw diya, Sir, sa Sarangani, Sir Jason. Saka shoutout din natin si GR De La Cruz. Magandang araw dyan sa iyo, Sir GR. Saka shoutout natin si Sir Mayolito Rosario, diriko sa Cavite. Nagpuyo, bisdak pero dito siya kapuyo sa Cavite. Sir, mayong adlaw ni mo din na ayo-ayo diya sa Cavite, Sir Mayolito. Saka shoutout din natin si Sir Jewel De Leon. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Jewel. Saka shoutout din natin si Sir Jenner Fabian from Canada. Uy, layo, Canada. Baka OFW ko siya. Sir, magandang araw dyan sa Canada, Sir Jenner. Saka shoutout din natin si D. Santorio, taga Bantayan Island. Bisaya ni, Cebu ni Bantayan. Sir, may adlaw ni mo diya, D. Santorio. Saka shoutout din natin si Sir Jojo de los Reyes ng Laguna. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Jojo de los Reyes. Saka shoutout din natin si Sir Cohesion Official. Magandang araw dyan sa iyo, Cohesion Official. Saka shoutout din natin si Sir Junbert Rulurata, taga Iligan City, Dalipuga. Uy, si Basil. Unahan na ng ilaha, Dalipuga. Bisaya gapon. Sir, mayang adlaw din na Dalipuga, Sir. Si Sir Junbert Rulurata. Saka shoutout din natin si Sir Noel Brian Manalbang, taga Zamboanga City. Bisaya ni. Mayong adlaw ni mo din na, Sir Neil Brian. Saka shoutout din natin si Sir Narciso Ramos. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Narciso. Saka shoutout din natin si Sir Junior Kahis. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Junior. Saka shoutout din natin si Sir Dante Dakuro. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Dante.
Saka shoutout din natin si Rosil Risus from Lapu-Lapu City. Bisaya kayo dako, Cebu. Mayang adlaw ni mo din na, Sir Rosuil. Saka shoutout din natin si Sir Jewel Espinosa from Urbis Tondo. Uy, magandang araw dyan sa Urbis Tondo, Sir Jewel. Saka shoutout din natin si Arix Asiniro from Tap, Pangasinan, Eastern Samar. Bisaya ni. Mayang adlaw ni mo diya sa Samar, Sir. Arix Asiniro. Saka shoutout din natin si Sir Marlon Purungganan from Valenzuela City. Magandang araw dyan, Sir, sa Valenzuela City, Sir Marlon. Saka shoutout din natin si Sir Nelson Lakbayo. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Nelson. Saka shoutout din natin si Master Joe Tutorial TV. Isa po siyang electrician vlogger. Katulad rin natin po, electrician rin, mahilig sa mga wiring, mga contractor. Kung gusto niyo pong bisitahin ang channel niya, Master Joe Tutorial TV. Sir, mayong adlaw ni Madina sa Sir. Saka shoutout po natin ito pa, si Sir Nabal Bilaran. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Nabal. Saka shoutout din natin si Sir Emmanuel Magpiyong, taga Talisayan, Misamis Oriental. Oy, saya gapon. Mayong adlaw ni Madina, Sir. Sir Emmanuel. Saka shoutout din natin si Sir Nelson Reyes. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Nelson. Saka shoutout din natin si Saldi Mabilangan. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Saldi. Saka shoutout din natin si Sir Kaloy Dupliak. Magandang araw dyan, Sir Kaloy. Saka shoutout din natin si Jans Real Nasruli from Saudi Arabia. Uy, OFW. Sir, kunting ingat dyan sa Saudi Arabia, Sir Jans Real Nasruli. Saka shoutout din natin si Sir EMS 143. Magandang araw dyan sa iyo, Sir EMS 143. Saka shoutout din natin si Sir Ryan Manitas. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Ryan. Saka shoutout din natin si Ma'am Rohaida Madol Kusiin. Magandang araw dyan sa iyo, Ma'am Rohaida. Saka shoutout din natin si Bilandi Burha from Iloilo City. Uy, Bisaya ni. May adlaw ni mo din na, Sir. Sir Bilandi Burha. Saka shoutout din natin si Sir Michael Cuilo, taga La Union. Uy, magandang araw dyan sa La Union, Sir Michael. Saka shoutout din natin si Sir Rodrigo Silandron from Jeddah, KSE, taga Liloy, Zamboanga del Norte. Kabalo ni mo Bisaya. Sir, mayang adlaw ni mo din na, Sir. Amping na, Sir, sa Jeddah, KSA, Sir Rodrigo Silandron. Saka shoutout din natin si Ed Buenafi. Ilong mo. Uy, Bisaya siguro. Kabalo ka pa ni Bisaya. Sir, mayang adlaw ni mo din na, Sir. Sir Ed Buenafi. Saka shoutout din natin si Sir Isla Bilaran from Nabal Biliran. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Is Bilaran. Saka shoutout din natin si Sir Rigner Iscario. Saka shoutout din natin si Ma'am Liwilin Ala from Tagum City, Davao del Norte. Kabalo kayong Bisaya ni, kay Davao yun naman eh. Ma'am, mayong adlaw ni mo din na, Ma'am Liwilin Ala. Saka shoutout din natin si Sir Alfredo Junta from Quezon Province, taga Mindanao. Tudko. Uy, Bisaya sa Mindanao. Mayong adlaw ni mo din na, Sir. Sir Alfredo, diya sa Quezon Province. Saka shoutout din natin si Dib Mahinay. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Dib Mahinay. So, ito marami pa. So, shoutout natin si Sir Edwin de la Cruz. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Edwin. Saka shoutout din natin si Sir Miguel Mainit. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Miguel. Saka shoutout din natin si Sir Regine Ignacio Gigam sa Talisay, Cebu City. Uy, Bisaya, yapon nila ko. Bistak rin.
May ngadlaw ni mo din na sir sa Cebu, si Sir Regine Ignacio. Saka shoutout din natin si Sir Hardy Bautista. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Hardy. Ito, the last but not the least, naumpos na rin natin si Sir Creative Junior Iligan from Iligan City. Isa po siyang vlogger. Mahilig po siya sa DIY repair sa mga armature at saka sa mga commutator. So, based on electrical gapon. Mahilig po siyang mag-DIY. So, Iligan City, Bisaya ni, basin silingan kami ani. Sir, magandang araw dyan sa iyo. Baka gusto nyong pumunta po sa channel niya, Creative Junior. Magandang araw dyan sa iyo, sir. So, ayan po. Natapos na rin natin ang shoutout natin. Saka, huwag niyo pong kalimutan pong mag-like at mag-share po sa channel natin at mag-subscribe para maka-update po kayo. At saka maraming salamat po sa palaging pagsubaybay at panonood po dito po sa channel natin. Hanggang sa muli!